May nakita lang akong video nung kasagsagan ng eleksyon kung saan lumabas ang videong ito. 'Di ba? So, don't tell me, hahanapin nila itong si Cositeng, Nikki Cositeng, hahanapin nila. Kakasuhan nila si Nikki Cositeng sa kanyang sinasabi. When ex-Senator Nikki Cositeng says, don't tell me, ito paninirang puri ito. Pwede niyang hanapin si Nikki Cositeng. Why? Kasi presidente na siya. 'Di ba? Mas mas klaro to kumpara sa video. 'Di ba? Pwede namang sabihin ng ibang tao, ay nako, suminghot lang siya ng vapor rub. Suminghot lang siya ng kasi parang not feeling well si BBM that time. So, suminghot lang siya ng pang-pa-alive sa kanyang senses. Pwede namang gano'n, 'di ba? Pero ito, video talaga. Ex-Senator Cositeng joins call to prevent Marcoses from returning to Malacanang. Makinig tayo, makabibig. Candidate today, before, it never worked. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. Oh. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, So I'd rather cast my lot with somebody who I feel can give us a break, just a respite, even just the jargon, even just the conversation. Just to change the conversation means a lot to many people. Senator, just the words used. Even that. Senator, I'm sorry, but I'm going to have to I'm going to have to go back to the statement that you just made, that the Marcos says, were you pertaining to the candidate now? Tingnan mo na, makabibig ha. Parang siya, nag-log siya, makabibig. Let's just wait and see. Baka later on, ma-play natin ulit to. Marcos Jr., when you said that he wasn't working? Yes. Yes. And the statement that you said about drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. Yeah. You can have a list. And why do you know that? Why do you know that? Ito. Dapat sana ito pinatawag na. So, nag-connecta na. Itong si Nikki Cositeng, senator to. Nagsabi, they're always high on drugs. So, paano to sasagutin? Kasi bakit ko pinalabas ulit ito? Kasi pinag-uusapan na naman itong video ni ex-senator Nikki Cositeng. Pinag-uusapan na naman ng mga tao. Sabi naman to, hala, totoo pala yung sinabi ni ex-senator Nikki Cositeng. Kasi may video, may PIDEA leaks, So, tama si Nikki Cositeng. So, dapat talaga ipatawag si Nikki Cositeng kung ano ang kanyang ebidensya. Di ba, makabibig? Itong statement noon ay hindi pinaniwalaan. Itong interview ni ex-senator Nikki Cositeng was done kasagsagan ng eleksyon. Yung maraming tao na sumuporta kay BBM, yung parang siraan lahat-lahat, siraan talaga. At inilabas ni ex-senator Nikki Cositeng. Pero ang mga tao ay hindi naniwala. Dinedma lang. And at the same time, binash si ex-senator Nikki Cositeng sa kanyang revelasyon. Marami ang nagalit kay ex-senator Nikki Cositeng. At sinabihan pa itong si ex-senator Nikki Cositeng na fake news. Liar. Kakasuhan. Na ganun-ganun story. Ngayon, bumalik na naman ang mga tao. Yung mga supporters ni BBM noon at nagsabing nabudol sila. Binalikan nila ang video ni ex-senator Nikki Cositeng. And nalula sila. Napahiya sila. Kasi sabi ng iba, di umano, tama pala si ex-senator Nikki Cositeng. Sabi ng iilan. Diba? Ano masasabi dito, mga kabibig? Ano ang iyong reaction? Mga kabibig? Ito pa. Let's move on. Continue. How do you know that? Well, we grew up in the same era. Oh. We grew up in the same time. Everybody hears about it. You know, they go to Stargazer, they go to other discos, etc. And everybody knows it. And it was just accepted. Why? He's the son of the president. There's even a singing group abroad that mentioned, that
he's got people bringing him the stuff. You know, But you Oh. weren't there for sure to witness they it. denied it. I don't think they even deny that because everybody knows it. All right. And Everybody knows it. Ngayon, Senator Amy Marcos, sabi ni ex-Senator Nikki Cositeng, everybody knows it. Don't tell me, Senator Amy Marcos, hindi mo alam. Kung yung ibang tao alam ang ginagawa ng kapatid mo, pero ikaw hindi mo alam. Ikaw ang mas nakakikilala sa kapatid mo. Sabi pa ni ex-Senator Nikki Cositeng, they never deny it because everybody knows. Nako, ano yan? They never deny it because everybody knows. Nako, Senator Amy Marcos, ikaw talaga ang sinisigaw ng maraming tao ngayon. Magsalita ka. Di ba? They never deny it because everybody knows. Nako po. I mean, President Duterte said it. I'm not saying it because he said it. I know I'm saying it because during our time, you know, he's not very much younger than me. It's not like I'm 69 years old today and he is 25. It's not like that. Oh. You know, I mean, we're not very far from each other. So Correct. They're living in the same generation. And during that time, sikat ang mga Marcos. Party here, party everywhere. Talagang alam ni Nikki Cositeng ang mga kaganapan na pilit binubura at pilit na lilimot nila. Pero ngayon, maybe ito yung time na sasabog talaga ang mga sikretong binabalot ng kay tagal ng panahon. Sinasabi nila, yung sikreto na tinatago, sisingaw talaga sa tamang panahon. At babalik sa'yo ang karman, doble-doble, tripling-triple, kung ano man ang ginawa mo sa past. At talagang, it will hunt you down. Haunt you down. Oh. in those days, even I could afford to go to the discos. Oh. But I wasn't a druggie. And I can say that with a straight face. You know, Senator Cositeng, we're just counting days. Let's go full circle here. Again. I remember Mr. Marcos as candidate today. Before, it never worked. All they did was go to the disco, and they were always high on drugs. And I know them. They're the very same people supporting him today. Oh. I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, you know. So I'd rather cast my lot with somebody who I feel can give us a break, just a respite, even just the jargon, even just the conversation. Just to change the conversation means a lot to many people. Senator, just the words used. Senator, I'm sorry, but I'm going to have to be. I'm going to have to go back to the statement that you just made. That the Marcos that Marcos says. Were you pertaining to the candidate now, Marcos Jr., when you said that he wasn't working? Yes. Yes. And the statement that you said about drug use, were you also pertaining to Marcos Jr.? Yes, they were always high. You can have a list. And why do you know that? Why do you know that? How do you know that? Well, we grew up in the same era. Oh. We grew up in the same time. Oh. Everybody hears about it. You know, they go to Stargazer, they go to other discos, etc. And everybody knows it. And it was just accepted. Why? He's the son of the president. Oh. There's even a singing group abroad that mentioned, you know, that he's got people bringing him the stuff, you know. But you weren't there for sure to witness it. Denied it. I don't think they even deny that because everybody knows it. All right. And I mean, President Duterte said it. I'm not saying it because he said it. I know I'm saying it because during our time, you know, he's not very much younger than me. It's not like I'm 69 years old today and he is 25. It's not like that, you know. I mean, we're not very far from each other. So in those days, even I could afford to go to the discos. But I wasn't a druggie. And I can say that with a straight face, you know. Senator Cos. So ano ang iyong masasabi tungkol dito? Itong mga pasabog noon ni Nikki Cositeng pero dinedma natin.
Sabi ni Edwin Cabo, mga OFW, hindi mo na kayo padala ng pera dito sa Pinas kung di magpa-drug test si Bangag. Ay, may hamon si Edwin Cabo sa mga OFW. Marian Julian, salamat po. May hamon si Edwin Cabo sa mga OFW. Hindi mo na kayo magpadala ng pera dito sa Pinas kung di mapa-drug test si Bangag. Nako po. Mga kabibig, hinahamon, tayong mga OFW. Okay. So ano ba ang susunod nating pag-usapan, mga kabibig? Ito na. Si VP Sara. Si VP Sara hindi nag-attend sa, saan ba to? Hindi siya nag-attend sa sa SONA. Nandun siya sa Bohol, mga kabibig. Tapos, ito na ang nakakawindang na nangyayari kay VP Sara. Ano yan, kabibig? Nakakawindang na nangyari kay VP Sara. Naku, mga kabibig. Talagang kailangan nating mag-pray for the safety of our VP Sara Duterte. Anong nangyari, kabibig? Ano ba? Naku. Inalisan na ni Gibo si VP Sara Duterte ng presidential security. Hala! Yes, mga kabibig. Inalisan ni Gibo Chodoro si VP Sara ng presidential security. Hala, paano yan? So, paano yan, kabibig? Ito ang pinag-uusapan ngayon sa mga news sa mga breaking news. Protect VP Sara. All 41 officers and men of the PNP, Police Security and Protection Group, PSPG, assigned as security detail to VP Sara have been given notice of relief and ordered to report to the NCRPO effective immediately. Hala! 41 officers and men of PNP Police Security and Protection Group pinatatawag and they are notice of relief. So, walain. Ireliebo sila. And kailangan nilang mag-report sa NCRPO effective immediately. The order was given July 22, so kahapon. Sa pag-SONA or after SONA, before SONA, during SONA, ito ba ay binigay na order? Naku po, mga kabib. This was given July 22, 2024. 41 officers, men of PNP, Police Security Protection Group or PSPG, na na-assign sa security detail ni VP Sara, notice of relief and order to report to the NCRPO effective immediately. What remains of VP Inday's security detail now are those from the PSG, since the VPSG has been dissolved and folded into the new PSC or Presidential Security Command under the oath of the President. The same thing happened to PRRD's PNP PSG detail, who were with him since he was still mayor of Davao City. All of them were relieved a few weeks back, at what remains to PRRD are only his PSG details, just like VP Inday. I have discussed this to the other, not only myself, Joey, live stream ni Joey DeVivry on her about the VPSG dissolution. Now the PNP PSPG assigned to secure the VP has also been removed. Hala. Kindly share this. Eye on the prize, folks. Stay alert but keep calm. Naku, protect VP Sara. Yan, mga kabibig. Inalisan si VP Sara na mga security. Nako, mga kabibig. Ano na ito, mga kabibig? Nakakatakot na ba para kay VP Sara? Ito na ba ang sinasabi nila na labanan ng mga Marcos at Duterte? Grabe naman po ang administrasyon. Hindi man lang makatao, ibalik nyo lang po kay VP Sara. Let's protect VP Inday.
Oh, lahat ng sinasabi ng Marcos sa zona, naku mga kabibig. Ito wait muna kabibig ha. Ako, ayaw ng administrasyon na si VP Inday Sara ang designated survivor. Inday, tahimik lang din namang hintayin pa niya ang lumamala ang pag-abuso sa kanila, baka huli na ang lahat. Cost-cutting ang rason or para makaparty. Naku, kay talaga. Parang gusto nilang paghinaan ng loob si Inday at mag-resign para si Jollibee ang papalit na to. Tama ba? Naku mga kabibig. Protect VP Inday. Hire private security. Kung mag-hire si VP Inday, public naman siya. Public official. So, dapat ba talaga mag-hire ng private security? So, ano ang masasabi nito mga kabibig? Para yatang ito na ang simula ng kaguluhan. Sabi nga ni Pangulong Duterte sa kanyang statement kahapon na makikita talaga natin this time, few days from now, kung sino ang totoong supporters, kung sino yung mga taong susuporta para mahanap ang katotohanan, or kung sino yung mga taong sumuporta para i-cover up ang totoong istorya. Yan ay sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang statement kahapon tungkol sa Polvoron video. So nagsisimula na ba ang labanan, ang totoong labanan ng mga Marcos at Duterte? Bakit kaya pinarelyebo at nag-order na papuntahin na sa NCRPO ang mga, ilan ba yun? 41 na mga 41 officers and men of the PNP Police Security ni VP Sara. Paano na to mga kabibig? Nakakatakot talaga mga kabibig, no? Ano kaya ang magiging reaksyon ni VP Sara nito? Baka matutuloy na ang ICC. Baka ipapasok na talaga ni Bongbong Marcos ang ICC. Baka hindi na magpapapigil si Bongbong Marcos about ICC. Baka ito na ang time para makapasok ang ICC at huliin si Digong. Naku, takot pa. Si Digong takot pa ba yan? Hindi na yan matatakot si Digong, oy. Alam na niya ang gagawin niya. At bakit siya matatakot sa ICC? Sabi, ito yung realidad. Si Digong, hindi takot sa ICC. Pasok kayo ng pasok ICC, hindi ako natatakot sa inyo. Pero si Marcos, walang reaksyon sa hair follicle test. Nakita nyo ang diferensya ng dalawang politikong sinasabi natin dito? Si Digong, sabi niya, papasukin ng ICC. Hindi ako natakot sa kanila. 'Di ba? Pero make sure, itong mga ICC, sila yung magbibigay ng arrest warrant sa akin. Pero kay BBM, hinahamon ng sabi ng Pilipino, hinahamon ni Pangulong Duterte na magpag-hair follicle test, pinagtawanan. No comment. Silent talaga. Di ba mga kabibig? Nakita nyo ang diferensya ng dalawang politiko? So sino ang matapang? Sino ang walang tinatagong baho? Kayo ang mag-react dyan. Kayo ang mag-analyze dyan mga kabibig. Ako, kalerky naman talaga. So yun, tama na yung video na yan mga Duterte na naman ang gagantihan nila. Kahit wala namang kinalaman mga Duterte sa video na yan, ginamit nyo lang ang maisog, pinapaawan nyo lang ang Duterte at Marcos from Nance Iligan TV. May point ka din Nance Iligan TV na sabi nila, hala, delikado. Tinanggalan na nga si VP Sara ng mga security. Tapos, may malalim siguro na dahilan dyan from Tese Erwalet. Well, let's wait and see kung ano ang magiging reaksyon ni VP Sara. Kung ang iba kasi nagsasabi baka kasi hindi na siya cabinet secretary, so kailangan tanggalan, or baka ibigay ni Angara. Pwede naman ganon, 'di ba? Pwedeng ibigay ni Angara yung mga security ni VP Inday. Kasi noon cabinet secretary si VP Inday. So ngayon hindi naman siya, so ibigay kay VP Inday. So depende, 'di ba? So let's just wait and see kung ano ang magiging rason mga kabibig. Ako, kalurky naman to mga kabibig. Ang daming nangyayari sa Pilipinas natin, pero ang tao gutom na gutom pa rin. 'Di ba? Gutom na gutom pa rin tayo, pero wala. 'Di ba? Walang action. Pogo lang ang katapat sa kahirapan. Hala?
Pogo lang daw ang katapat sa kahirapan. Kayo talaga mga kabibig, kung ano-ano mga iniisip nyo dyan. So, yan lang po mga kabibig ang aking latest lebak-lebak for today. Sana nagets nyo ang mga point ko. Sana nakuha nyo ang mga point. Nasa batas yan na may bodyguards ang VP. Pinaglaruan nila ang mga Pilipino. Sisingilin natin sila. From Noy, from Yawa Kagimo. From Fatima Muhammad, Fatima, huwag magpadala sa emosyon, kalma-kalma lang, okay? Kalma lang Fatima, baka ma-high blood ka dyan. Relax, inhale, exhale, ganyan ang gagawin natin Fatima. Di pa babayaan ni si VP ng Diyos? Of course naman. Hindi pababayaan ng ating VP ng ating Panginoon. At nakikita naman ng ating Panginoon na ginagawa ng ating VP ang mga gagawin niya. 'Di ba? Naku mga kabibig, ano pa ba ang ating pag-uusapan ngayon? Ito ang may video, ito pa Ito may video ako Walang sinasabi na solusyon sa poverty. Ayuda is not the solution to poverty, from Professor Ana Malindog. Sige, i-share ko sa inyo ito ha. Kasi yung iba nagsasabi na ban daw ang pogo, gogong lang ginawa. I think I have the video regarding on that. Pero ito muna i-share ko sa inyo from Attorney Ana. Ito mga kabibig. Wala din siyang sinabi kung paano niya talaga susolusyonan ang poverty issue. Kasi ang poverty index ng Pilipinas tumataas. Sinabi lang niya na may mga ayuda sila in general. Pero ako kasi, ang ayuda, it's not the solution to poverty. Right. Kasi ano lang yan, band-aid. Hindi yan talaga nagtitrickle at hindi yan nagkakaroon ng impact in a concrete way. So parang bumalik din siya dun sa reklamo ng mga tao na we're being converted into a ayuda capital of the world right now. So may ganun. Tapos wala man lang siyang sinabi paano niya susuportahan ng small, medium, and micro enterprise. Do you agree with Attorney Ana? Do you agree? Ito yung assessment ni Attorney Ana sa sa SONA ni BBM. Do you agree na walang ibinigay na solusyon si BBM sa kahirapan? Do you agree na ang ayuda ay siyang solusyon sa kahirapan natin? Kasi itong nakikita ni BBM pag ang Pilipino ay binibigyan ng ayuda, tatahimik, pero hindi Prices. Kasi kailangan natin yan if we want to have what you call new activity, economic activity. Wala siyang sinabi. Infrastructure project, in a way, meron siyang mga sinabi na matatapos na, pero kailangan himayin yan kung sa kanya nga bang administrasyon yan or administrasyon pa yan ni PRRD na hindi natapos nung time niya pero matatapos sa time ni PBBM. So kailangan medyo himayin yan kasi mahirap mag-claim ng credit na hindi naman sa'yo nang galing. So, true. Mahirap mag-claim ng credit na hindi talaga galing sa'yo. Diba? So, in fairness magaling yung pag-assess ni Attorney Ana sa SONA ni BBM. And I'm sure tayong lahat naman, kung sino yung nanood sa SONA, nako, ano ang yung assessment? Good? Very good. Ano ang yung assessment sa SONA ni BBM? Is it a good or very good? Yung iba kasi, from 1 to 10. Yung PDEA leaks, may binanggit ba? Parang walang PDEA leaks na binanggit sa SONA. Ano ba ang iyong ang grado na ibibigay nyo kay BBM? From 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. Kung 10, perfect talaga. Yung 1, parang hindi mo gusto. So kayo, ano ang yung ibibigay na grado sa SONA ni BBM? Gusto kong malaman. Marami tayong nanood ngayon.